Treasure Hunting Weekend mga katiyats. Kami ngayon ay papunta sa site ng ating katiyats na meron daw sila na pulot dito o nakuha sa ibabaw lang na gamit ng mga Hapon na mga helmet at mga damit. At meron pang mga parang espada o samurai o katana. Kaya nag-test dig sila dito. Meron silang mga test dig na mababaw lang kung saan nila napulot o nakuha yung mga gamit na yun. At pero wala silang nakita na sabihin natin na hinahanap na treasures. Kaya eto, tayo magpakasakali baka meron ngang ibinaon dito na portion. Kasi meron na ngang mga gamit sa ibabaw ng lupa na nakuha sila katiyats noon, matagal na. Kaya linisin muna natin and then atin i-locate. Ito si pendulum. Yan palagi ang nauuna para at least meron tayong guide kung saan tayo pupunta para mag-scan. At shout out muna tayo sa lahat ng ating mga katiyats sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa labas ng bansa. Diyan sa abroad, kahit saang sulok ng mundo, shout out sa lahat ng Pilipino na nanonood ngayon sa ating channel. At huwag kalimutan mag-subscribe para palagi kayong updated sa mga uploads. Okay, merong na-detect ang ating pendulum. Ayan, so yan ang sundan natin. Yung tinuturo ng pendulum. Doon sa banda diyan, diyan tayo magda-dowsing at mag-scan. Malapit ng ating raffle mga katiyat sa dowsing rod. Merong 5 mananalo nito sa aking channel ako pipili. Yung isang channel na Art Lover Millennials. Marami nang nag-subscribe doon na ating mga katiyats. Kaya kung gusto niyong mapili yung pangalan nyo ay mag-comment lang tayo doon palagi para makikita ko kayo na nandun kayo. Okay, ang dowsing rod ay magandang token kasi yan. Kasi ay maganda ang paggagawa niya at retractable, pwede siyang liliit, pwedeng haba, pwedeng iiksi. Kasi retractable siya, parang ballpen lang ang laki niyan. At made of brass, hindi kinakalawang. Kaya maganda, ang mga pang dowsing, pang pendulum, ang mga material na ginagamit sa mga japwan, sa mga aurameter ay mga brass. Mga brass ang pinakamagandang gamitin. Kasi ang brass ay makintab na parang ginto at ang frequency ng brass ay halos malapit lang sa ginto. Kaya pwedeng panghanap talaga siya ng mga ginto. Okay, so meron na tayong na-detect dito. Mga katiyats, meron dyan. Pero hindi ibig sabihin na kapag nag-ikis ang inyong mga dowsing ay ginto kagad yan. Meron kasing pwedeng 4 na ma-detect ng dowsing at mag-ikis siya. Pwedeng una, merong deposito ng tubig. Pangalawa, merong pocket o merong bakante na parang chamber. Pangatlo ay merong mineralized rock or merong deposito ng iron na mataas. At ang pang-apat na ba tayo? Ang pang-apat niyan ay merong ibinaon na sari-saring mga bagay. At ang pang-5 ay pwedeng ginto na yan. Pwedeng box of treasures. Okay, divine rod ang tawag sa dowsing sa labas. Kasi parang spiritual din to na ano. Parang may tulong sa mga divine. Sa Diyos. Kapag tutulong ang Diyos, ituturo ng dowsing rod ang inyong mga hinahanap na kayamanan.
Okay, so ito. Scanning na tayo, live scanning. Tinitira natin tong lugar kung saan tinuturo ng pendulum at nag-ikis ang ating dowsing. Dito malalaman natin kung ano ang na-detect ng pendulum at dowsing. Kapag mataas ang reading ng value ng lupa dyan, ibig sabihin ay merong ginto. Pero dito, ito nakita nyo to, itong graphics nyo. Kapag ganyan na itsura, kalat, parang mapa. Hindi yan. Ang mga item ay it's either bilog o rectangular or square. Solid. Solid siya. At walang mga parang mapa na nakalagay. At mataas ang value. Okay, meron din kasing solid na mababa ang value. Pero ganun pa man, kahit solid, basta solid, kahit mababa ang value, hukayin mo pa rin kasi solid yan. Yan ang aking tip sa may mga scanners. Kapag solido, itsurang box, hukayin nyo lang kahit mababa ang value. Kasi baka nilagay lang sa metal box or metal box. Kasi pag ilagay mo sa metal box ang ginto, ang unang mabasa ng scanner dyan ay ang box na metal, hindi yung ginto. Okay, so ito naman, napadaan kami dito. Dito naman ang maghukay sila, ito yung nakuha nila, mga basag na old plates, old bottle, panahon ng gyera. At meron palang kalatsutsi sa unahan, yung malaking kalatsutsi flower. Meron ding mga nakuhang treasure sa kalatsutsi. Ang kalatsutsi kasi ay matagal mamatay na klaseng bulaklak yan. Kasi malaking bulaklak ang kalatsutsi, parang kahoy. Punong kahoy siya. Kaya dito tayo. Ito ang ating i-scan ngayon kasi meron na silang mga nakuhang mga bute at mga basag na plato. Yung basag na plato ay Japanese yun. Yun ang blue porcelain. Blue ang design. Okay, kaya ito. Umpisa tayo sa ating dowsing. Malapit lang tayo sa kalatsutsi. Kasi ang tree marker hindi naman lalayo dyan ang item. Kaya iikot lang tayo dito at hanapin natin ang merong detection. Kalasutsi. Okay, sundan nyo lang ang inyong mga dowsing kung saan kayo tuturo. Basta siguraduhin nyo na hindi malikot, hindi magalaw yung kamay nyo. Kailangan ng steady hands. At medyo nakaturo pababa ang paghawak ng dowsing para hindi siya gaanong gagalaw. Hamo sa tulo. Mga 3 degrees, 3 degrees pababa ang point ng dowsing. Huwag niyong i-point paitaas kasi bubuka yan. Pupunta yan sa likod. Okay, so ito yung kalatsutsi. Napakalaging kalatsutsi. Paano na siya? Itong parang mamamatay na siya na kalatsutsi ito. Wala ng dahon. Kaya ito, merong detection sa likod nito. Ito si Invisible. Kanyang dowsing din. Ayan, meron din siyang na-detect. Malapit din sa kalatsutsi. Kaya dito na tayo mag-focus pag-scan. Dito tayo mag-scan sa palibot ng kalatsutsi. Diyan, Chinese bamboo. Okay, so diyan nga nahukay daw yung mga bute. Kaya atin balikan muli.
Doon tuturo sa likod ng Kalatsutsi ito. Ayan o. Oh, north ko. Oh, north ko. Ang paghanap ng treasures ay hindi madali mga katiyats. Sabihin ko sa inyo ang ratio niyan is 1:100. Ang ibig sabihin ng 1:100 ay pwede kang makakuha ng isa out from 100 na hukay. So maghukay muna ng 100 bago makakuha ng isa. Pero hindi yung hukay ng hukay lang kahit walang marka. Siguraduhin nyo merong marker, merong marka, at merong detection bago maghukay para maganda. Malaki ang tsansa. Kasi kung detection lang, magdidetect talaga ang lupa kasi merong minerals. Pero kapag may marka sa bato plus detection, Buwang na ni. pwedeng merong Kaya itinago. dapat mo ron. Ana, Okay, mag-scan tayo. Pwede kaming mag-scan ngayong summer sa ating mga katiyats. Okay, contact nyo lang tong si Baron the Invisible Man. Kanyang numero 0939252933. bayo. Ulitin natin 0939252933. Okay, yun ang numero. Okay, so after sa Kalatsutsi Sabi pa kita. ay dito naman tayo sa unahan kasi meron silang hukay dito na ipa-confirm kung meron. Okay, doon sa Kalatsutsi ang resulta doon ay mababa lang siya, hindi siya pasok sa precious gold na reading. Pwedeng mga minerals lang yon at iron. Okay, kaya hindi tayo mag-speculate na meron. Pero merong detection sa likod ng Kalatsutsi. Pero nasa ano na yan? Nasa kay KTH yan kung hukayin niya yung nag-detect. Oh, naisurto Pero ang advice ko ay huwag mag-expect ng ginto kasi mababa ang reading. Pero pwedeng hukayin pa rin di aras sa kuwan, di aras sa para bata. makakatulog. Kasi palagi nating iniisip yung mga hukay natin na may laman. Para makatulog, maganda talaga na ma-scan. Okay, so eto na. Pasukin na natin tong dating hukay nila dyan. Hindi natin alam kung anong marker nila dyan, pero atin lang i-scan. Kasi naghukay sila dyan, meron yata silang nakita noon na mga marker dyan. Okay, so ganun pa rin. Umpisa tayo sa ating dowsing. Trust your dowsing. Trust God. Okay, kasi divine rod. At meron na akong na-detect dito. Ito, palinisan muna natin. Sana naman marami sa mga katiyats natin ang makakuha nito bago magkagulo ang mundo. 2025 by next year, delikado na tayo mga katiyats. Maiinit na ang ulo ng mga kasundaluhan natin ng Navy. Ganon din ang China. Mainit na ang kanilang ulo at yung kanilang singkit na mata ay dumidilat na. Kaya galit na rin. Bakit kaya? Bakit tayo mag-aaway? Pwede namang magkumustahan lang, di ba? Pwede naman ligawan yung mga chicks nila ng Pinoy. Pwede rin yung mga in-chick na lalaki mangligaw sa Pinay na babae. Para ano, itong merong nagmi-mix ang race ng Chinese at Filipino. Yan ang dapat.
Hindi yung mag-aaway, hindi yung magigera. Okay, so replenish tayo ngayon our thirst sa buko juice. Ito, masarap to. Hindi ko na videohan yung pag-akyat kanina. Diyan lang yan. Sa puno dyan. Nakauhaw talaga sa kapag ganitong mainit kasi ngayon na panahon. Kaya kahit half kilometer lang yung lakarin mo ay wala na. Grabe na, init, pawis na. Kaya itong buko, isa sa magandang pang pawi ng uhaw at ng pagod. Okay, hanggang sa muli mga katiyats, ako'y magpaalam at maraming salamat sa inyong panonood at pag-subscribe. Ingat kayong lahat at God bless us all.